Mga kababayan, ang video na ibabahagi ko sa inyo ay mga naglalaman ng mga kapahayagan patungkol sa pagkapari ng mga Levita. At patungkol din ito sa bagong pari ngayon, sa kapanahunan natin ngayon. So, mapapag-aralan natin dito ang pagkapari ng mga Levita at mapapag-aralan din natin kung kailangan ba ng maraming mga pari sa kapanahunan natin ngayon, no? So, ang Hebreo chapter 7 verse 11 ating babasahin. Ang verse 11, simulan natin sa verse 11. Ang kautusan ay binigay ng Diyos sa mga Israelita. Kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamagitan ng mga paring mula sa angkan ni Levi, hindi na sana nangangailangan pa ng ibang pari ayon sa pari ni Melchizedek, diba sa pagkapari ni Aaron. So natin sa verse 12. Kapag minago ang pagkapari, kailangan din baguhin ang kautusan. Verse 13, ang ating Panginoon ang paring tinutukoy dito, kabilang siya sa ibang angkan at wala isa man sa angkan niya ang naglilingkod bilang pari. Verse 14, alam ng lahat na siya mula sa angkan ni Huda at hindi nabanggit ni Moises ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pari. Verse 15, ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Okay? So, maliwanag na sinabi dito na ito daw ang ating Panginoon, hindi siya napapabilang sa lipi ni Levi. So, ang pagkapari daw ng ating Panginoon ay naiiba. Naiiba mga kasi bakit? Ang angkan pinagmulan ay nagmula sa angkan ni Huda. Hindi siya nagmumula sa angkan ni Levi. So, kaya pala ang isa sa nakita ko dito na para sa akin lang, no? Isa sa nakita ko na dahilan kung bakit parang hindi matanggap ng mga Hudyo ang ating Panginoon. Itong ating Panginoon, hindi naman ang pagkakap niya ay hindi naman nagmumula sa lipi ni Levi. Nagmumula naman siya sa lipi ni Huda. Kaya parang nagkakaroon ng pagdududa dito siguro ang mga Hudyo, no? So, pero mayroon pa tayong babasahin bukod diyan. Mayroon pa tayong babasahin. So, ito na, no? Nababanggit na dito ang pagkapari ng ating Panginoon na ayon daw sa pagkapari ni Melchizedek. So, ano ba itong pagkapari ng ating Panginoon? Tuloy natin dito sa verse, tatanong lang tayo sa Hebreo chapter 7 pa rin, verse 22. Sabi dito, dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ay siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Verse 23, bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ito yung verse 23, ito yung talagang may mapupulot tayo dito na aral, mga kababayan, no? Sabi dito sa verse 23, sa kapanahon daw ng mga Levita, talagang nangangailangan ng mga maraming kaparian kasi nga namamatay daw ang mga pare, kaya kailangang maraming pare kasi kapag namatay yung isang pare, yung pinakapinunong pare, kailangan mayroong kapalit, no? Kaya daw nangangailangan daw ng maraming pare kasi kapag namatay yung isa, mayroon na namang magiging kapalit na kaya kailangan may palaging iba na mga kaparian para pag namatay yung isang pare, may kapalit na naman na magiging pinakapunong pare. Pero itong buhay daw ng ito daw ang ating Panginoon ay kakaiba sa lahat. Bakit? Hindi natatapos ang kanyang pagkapare. Kaya nga, sinabi dito, no, basahin natin uli ang 23 upang ating maunawaan. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pare dahil namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. So, ngayon, sinabi sa verse 24, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. So, maliwanag ang sinabi na hindi na natatapos ang pagkapari ng ating Panginoon, kaya wala nang magiging kapalit ang ating Panginoon. Wala nang pwedeng
magiging kahalili sa kanya sa paglilingkod sa Diyos bilang pari. Dahil si Jesus walang kamatayan, mga kababayan. Isa yan sa dapat nating maunawaan. Bakit nagsasabi ang iba na sila daw ang kahalili ng ating Panginoon, samantalang ang buhay ng Panginoon natin ay wala namang katapusan, wala nang kahalili ang kanyang pagkapari. Kaya nga, mga kababayan, sa panahon ng ating Panginoon, wala nang ibang pari maliban sa kanya, no? Maliwanag ito, hindi ito katulad ng pagkapari ng mga Levita noon. Kailangang maraming pari dahil kapag namatay ang isa, papalitan na naman, magpapalit ng mga pari. Yung pag namatay ang pinunong pari, papalitan na naman ng isa. Yon. Kaya pero sa panahon ng ating Panginoon, wala nang ibang pari maliban sa kanya. Walang pwedeng humalili sa kanyang pagiging pari dahil hindi naman natatapos ang kanyang pagkapari. Wala naman siyang kamatayan na. Kaya nga napakalinaw po nito, mga kababayan. So, anong ibig sabihin? Sa panahon ni kasi nga maraming mga kaparian ngayon, no, na mga lumitaw na mga kaparian na mula sa nagmumula sa mga Romano, no, na mga kaparian. So, ang ibig sabihin lang nito, mga kababayan, ang mga kaparian na yan pasintabi lang, no, pero ang katotohanan ay hindi natin po pwedeng itago dahil ang totoo, hindi na nangangailangan ng mga pari, hindi na nangangailangan ng maraming pari sa panahon ni Jesus dahil isang pari na lang ang kailangan at walang iba kundi isang, kasi hindi naman natatapos ang kanyang pagkapari. Pag-aralan lang po ninyo ang Hebreo chapter 7 verse 23, mga kababayan, kung hindi kayo nasisiyahan sa aking pagpapaliwanag, pero maliwanag na tinutukoy dito na kaya noon kailangan ng maraming pari dahil namamatay sila, mga may katapusan ang kanilang buhay. Pero ang ating Panginoon, pari magpakailanman, wala na siyang kahalili. Ngayon, ang tanong ngayon, sino-sino na ba ang mga naglilingkod sa ating Panginoon? Okay. Kaya nga ating babasahin din ang aklat ng Efeso, no, kung sino-sino na ba ngayon ang may karapat-dapat na maglilingkod sa ating Panginoon. Kung atin din yung mababasa, mga kababayan, sa aklat ng Efeso chapter 4, verse 11. Ang verse 11, maliwanag na sinasabi dito sa verse 11 na pero upang ating maunawaan talaga ng gusto, no, mas mabuti na sisimulan natin siya sa verse 8, no, para mas maunawaan natin ng gusto. Basahin natin ang Efeso chapter 4 verse 8. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Sino yung umakyat? Maunawaan natin kung sino yung umakyat. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang unang binigyan daw ng ating Panginoon ng kaloob upang maging ng kaloob ay ang mga apostol. At ang iba naman mga propeta, at ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Ito yung mga binibigyan. Sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod sa lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. So yon, maliwanag na ang nagbibigay ng mga kaloob sa kapanahunan natin ngayon, o ang nagsusugo sa kapanahunan natin ngayon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, no? Na sino daw yung mga hinirang niya at binigyan niya ng kaloob? Ang unang hinirang niya binigyan ng kaloob, apostol, kasunod propeta, kasunod ebanghelista, kasunod naman pastor, at kasunod naman ay guro. So 5 sila, no? Yun yung mga binigyan ng mga kaloob ng ating Panginoon. So yung mga panahon na yun, sa panahon na nagsimula ang ating Panginoon, maliwanag na yung mga kinuha niya, yung mga taong pinili niya para maglingkod sa kanya upang gawin niyang apostol,
ay yung mga simpleng tao, no? Katulad ni Pedro, mangingisda lang, nangisda na magdamag, wala pang nahuhuli. So mga simpleng tao yon mga kababayan. Hindi sila aral sa Bible, pero sa pamagitan ng pagsunod nila sa ating Panginoon, natututo sila, no, sa pamagitan ng mga turo ng Panginoon. So sa mga tuwid, sa panahon ni Jesus, ang pinili niya para maglingkod sa Diyos, ang una, apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. So wala nang pari na pinili ang ating Panginoon. Napakalinaw po nitong kapahiyagan na ito mga kababayan. At yung Hebreo chapter 7 verse 23, mas malinaw nga na hindi na nangangailangan ng pari na iba kasi wala namang katapusan ang buhay ng ating Panginoon. Maraming salamat mga kababayan sa panonood sa video ito at sana po naliwanagan kayo at naunawaan ninyo at yun pong aralan yun. At kung hindi na kontento mga kababayan sa aking binahagi sa inyo, sa aking mga pagpapaliwanag sa inyo, sana pag-aralan po ninyo ang Hebreo chapter 7 verse 23 mga kababayan. At isama na rin po ninyo dyan ang Efeso chapter 4 verse 11. Maunawaan po ninyo dyan kung sino talaga ang totoong mga hinirang ng Diyos sa panahon ngayon. Mga kababayan, wala nang magiging kapalit, wala nang pupuri na magiging halili ang ating. Hindi katulad ng sila daw ay halili ni Kristo. Walang pwedeng maging kahalili si Kristo kasi walang katapusan ang kanyang pagkapari. Yun lang, maraming salamat at sana po nasiyahan kayo sa pagkikinig po sa video ito. Maraming salamat. God bless po. God bless.